Welcome back to my channel! For today's video, i-share ko po sa inyo or magko-question and answer muna tayo kasi may mga question po ako nabasa or mga comment akong nabasa na gusto ko pong sagutin. Pero bago ang lahat, at kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe, like and share, and please hit the notification bell para lagi kang update sa aking mga susunod na video. Intro, pasok! Welcome back ulit! So, nandito na nga po ako. Pagpasensyahan nyo na po ang aking boses kasi malat pa yung boses ko. Kagagaling ko lang sa trangkaso. Ganun pa man, gusto ko pa rin sagutin yung mga tanong or magko-question and answer muna tayo kasi merong topic na feeling ko importante sa kanyang alamin, importanteng malaman niya kung ano yung sagot. Kaya sasagutin natin ngayon. At siya nga pala, shout out po muna sa mga viewers ko, yung laging sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you po sa inyong panunood. At ako po lubos na nagpapasalamat. Salamat po kasi nasa road to 3K na po tayo. Dati, hindi ako nag-expect ng ganong count. Ang alam ko lang, umabot lang ako ng 1K, okay na. Pero ngayon po, nasa 2.9K na tayo. So, super thankful po. Maraming salamat sa suporta nyo at sana patuloy nyo akong suportahan sa aking mga video. Maybe soon, baka magkaroon tayo ng konting gift para sa ating mga legit na viewers. So, abangan lang nyo yung ating mga gift na ibibigay or maybe sa Christmas. 2 years, magto 2 years na yung aking YouTube channel. Last Christmas, namigay din po ako ng gift. Sana this Christmas, sana may maibigay po ulit tayo. Basta patuloy nyo lang po akong suportahan. At salamat po ng marami sa inyo. So, eto na nga. Puntahan na natin yung ating topic kasi meron pong isang nagtatanong. Wait lang po. Meron po tayong question and answer every end of the month. Kaya kung halimbawang meron po kayong tanong, iwanan nyo lang po or mag-comment kayo dyan sa baba, sa comment section para the end of the month, masagot ko po sa abot ng aking makakaya. So, dati po kasi hindi ko nasasagot yung mga tanong sa akin ng ganito. Wala akong question and answer. Pero ngayon maglalagay na po ako kasi medyo marami na pong nagtatanong sa ating comment section. So, puntahan na po natin yung first question na na-receive natin. Shout out po kay Sharo Del Rosario Torres. Eto po, Sharo Del Rosario Torres. Shoutout po sa inyo at salamat po sa inyong tanong. Ang tanong po niya about sa business permit. Ang tanong po niya, magkano po lahat yung nabayaran ninyo? Siguro po, ibig sabihin niya, magkano yung total lahat ng nabayaran ko sa business permit. Pasensya na po, medyo masama ang panahon, kaya kung naririnig nyo parang may kulog. May kulog talaga siya. So, ayun. Commercial po yun. So, ito na nga po. Magkano po lahat yung aking nabayaran sa aking business permit? Kasi po ang business permit kung kinuha ko ay about sa tailoring. So, ang alam ko, iba't ibang category, hindi po magkakaparehas yung babayaran. Basta yung binayaran ko, ang category po nung aking business ay tailoring, more or less, 5,000 po. So, ayun po. Sharo Del Rosario Torres. Ang sagot ko po dun sa tanong nyo, magkano yung lahat na nabayaran ko? More or less 5K po. Pero yan po ay depende siguro sa category ng inyong business. So ayun po. Ako po ay hindi nagtatrabaho sa DTI or sa kung saan man. Ito po ay sharing ko lang or experience lang. Yung naging experience ko lang, sinishare ko lang din po para sa inyo. Ayan. So,
Okay na tayo. Salamat po, Ma'am Sharo del Rosario Torres, sa inyong katanungan. At yung pangalawa po nating katanungan mula kay Jenny Ming. Jenny Ming, ayan, kay Jenny Ming. Ang tanong po niya about sa sink curtain. So, yung video ko na ginawa, nag-iwan siya doon ng comment sa comment section na ano po kayang pwede pang ikabit ng curtain sink aside po sa rood. So, tinatanong niya kung ano ba daw yung pwede pa niyang gamitin na pangkabit doon sa sink curtain niya. Bukod doon sa rood, yung bakal na mahabang ganyan. Yun. Para sa akin, pwede po kayong gumamit ng nylon. Nylon, pero temporary, ganyan. Pero maganda po talagang gumamit ng rood talaga. Kasi, pero kung sa sink curtain, I think, kawad or yung wire. Ayun, wire po, pwede po yun. Mas maganda po yun. Wire or nylon. Ayan. Okay na po yun. Mas okay po yun. Or yung, kung alam nyo po yung tinatawag na tansi, ganyan. Yun. Ayun po, pwede nyo pong gamitin yun. Depende sa haba na lang ng inyong pagkakabitan ng lababo. Yung po ay nabibili. Marami naman po nabibilihan nun sa bayan. Ayan. Sa mga hardware, meron din naman po nabibiling ganyan. So, ayun po. Salamat po. Shout out po kay Jenny Ming. Salamat po sa inyong katanungan. So, proceed na po tayo sa number 3. Shout out po kay May Dicena. May Dicena. Ayan. Pasensya na po sa pronunciation ko. Ayan. May Dicena. Shoutout po. Ito. Ayan po. Ang kanyang katanungan. Sabi niya, Ma'am, yung sa 51 inches na TV, 32 ang haba, paano po ang gupit or haba ng tela? So, meron din kasi akong video na kung paano gumawa ng TV lace or yung cover ng TV. So, nagtanong siya doon kung paano ba daw kumuha ng sukat or gumupit ng tela sa ang TV niya ay 51 inches by 32. I think so. Siguro ganun yung ibig niyang sabihin. So, pagka ganun po, di ba yung TV po natin, square po yon. So, square po yon. Kuhanin niyo po muna yung sukat sa taas. Yung sa taas. Ayan. Tapos yung sa side. Ayan. Pag magugupit po kayo ng tela, times 2 lang yon kasi yung sukat sa taas, at sukat sa baba, same lang naman yon, di ba? So, times 2 nyo lang. Sukatin nyo yung sa taas, tapos sukatin nyo rin po yung sa side. Ayan. Times 2 din, kasi yung sa kabilang side, di ba? Same lang din naman yon. So, times 2 nyo lang. Plus lang yung add nyo lang. Halimbawa, 51 yung sukat sa taas, ganyan. Plus, dito sa pababa ay 32. 51 plus 32, 83. So, 83 times 2. So, ganun lang. 83 times 2. So, ang tela na gagamitin nyo, 83 times 2. Hinap tayo sa mate. 1 hour later. 160. 66, I think. Ang tama ako na. 166. Diba? 166 yung total. So, 166 yung total. So, mag-a-add po kayo ng pwede nyo nang i-add mga
Pero tip ko lang sa mga online seller, halimbawa online seller ka, ikaw ay online business, halimbawa ang trabaho mo ay online seller at mababa lang din naman yung kita mo kasi meron na nga inilabas ang DTR na sabi nga kailangan ng kumuha ng business permit ang mga online seller, yung mga nagtitinda sa gamit ang Facebook, ang basta yung mga website na ganyan, mga social media ganyan. Sabi nila yung mga nagbebenta sa TikTok ganyan, kailangan kumuha na raw. Pero yan po ay depende kung ilan po yung inyong kinikita sa inyong pagbebenta. Pag ang inyo pong kita ay 20 pesos to 50 pesos lang or 50 to 100 pesos lang, pwedeng hindi naman muna kayong kumuha. Kasi saan pa pupunta yung inyong kita kung 'di ba? Kasi maliit lang naman 'yun. Pwede namang hindi pa kayo kumuha pagka ganun pa lang ang kita. Sabi nga doon, pag 250,000 up ang inyong kinikita, so kailangan niyo nang kumuha at magbayad ng tax. Pero pag below pa sa 250k, pwede namang hindi pa muna. Pero sa mga susunod, kailangan nyo pong kumuha. Basta, kumikita na kayo ng malaki. So, ganun, yun lang po. At, dito ko na po tatapusin ang aking video. Medyo mahaba na at medyo nakadaldal na ako. So, salamat sa inyong panunood. Shoutout po ulit kay Aaron tayo na. Sana po nasagot ko po ang inyong katanungan. Salamat po sa inyong 4 na nagtanong. At muli po salamat sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Bye-bye po. Thank you.